Ikaw, Lee. 3 dekada nang nasa kabisera si Chris at hindi pa siya nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Hindi lang siya nabubugbog hanggang sa isang pulpol, hinamak pa siya ng isang driver. Well, medyo may lakas ng loob ka. Hindi kita papakawalan ng madali sa nangyari ngayon. Naglakad si Chris patungo sa mga magulang ni Brad at kinuha ang kanyang jacket mula sa ina ni Brad. Sabi niya, Tito, Tita, aalis na po ako. Hoy, Chris, huwag kang pumunta. Sinundan siya ng ina ni Brad at patuloy na nagsabi ng ilang magagandang bagay kay Chris na sinasabi sa kanya na huwag isapuso ito. Sa kabilang banda, ipinalakpak ni Brad ang kanyang mga kamay at tuwang-tuwa na napabulalas, magaling. Tignan natin kung maglalakas loob si Chris na asarin ulit ang kapatid ko sa susunod. Naiinis si Brad kay Chris dahil minsang ikinasal si Chris. Isa siyang extreme male chauvinist na sobrang authoritative sa bahay. Binigyan niya ng malaking kahalagahan ang kanyang otoridad at kapangyarihan at tinamaan pa ang mga babae. Ang kanyang dating asawa ay nakipaghiwalay sa kanya dahil sa hindi niya matiis ang kanyang chauvinism. Siyempre, ayaw ni Brad na magpakasal ang kapatid niya sa lalaking katulad niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, bumalik ang ina ni Brad mula sa pagkakita kay Chris at pagkatapos ay naglakad patungo sa Jordan upang sampalin siya. Smack! Sinampal ng nanay ni Brad si Jordan. Nakatingin si Jordan sa kanyang sanggol na anak na babae sa sandaling ito, ganap na hindi alam na ang ina ni Brad ay lumakad. Tila galit na galit ang ina ni Brad at sumigaw siya kay Jordan, "Super ka lang. How dare you beat up Mr. Hank? Alam mo ba kung ano ang status mo at kung ano ang status niya? Mr. Si Hank ay magiging aming manugang na ginagawa siyang iyong Panginoon sa hinaharap. May death wish ka ba?" Nang makitang binugbog si Jordan, dali-daling lumapit si Lauren at tumango, "Nay, paano mo siya masasaktan?" Sabi ng ina ni Brad na si Marisa, "Pinalayas niya ang aking manugang. Hindi ba siya karapat-dapat sampalin?" Makikipagtalo at gaganti pa sana si Lauren, ngunit sa kanyang pagtataka, tumakbo si Chloe at niyakap si Jordan upang protektahan siya. Binatukan niya si Marisa. "Lola, huwag mong patulan si Daddy." Agad namang natigilan ang lahat. Natulala ang mga magulang ni Brad at hindi na iwasang magtanong ni Clarice, "Chloe, ano ang sinabi mo? Ang lalaking ito ang tatay mo. Ikaw ang taong nagpatumba kay Lauren noon?" Maliban kay Brad, ang iba ay tumingin kay Jordan ng may pagkagulat at pagkamuhi. Bago pa umamin si Jordan, nagmamadaling nagpaliwanag si Lauren, "No, Chloe made that up. Wala siyang kinalaman sa kanya. Gusto lang niyang magkaroon ng ama." Nang marinig ang paliwanag ni Lauren, nakahinga ng maluwag si Clarice. "Tinakot mo ako. Akala ko totoo. Kung nabuntis ka ng anak ng super noon, talagang hindi ka sulit." "Haha." Hindi pinansin ni Lauren si Clarice at sa halip ay tumingin kay Jordan. "Hindi ka naman nasaktan, di ba?" Umiling si Jordan. Itinuring niya ang sampal bilang kabayaran kay Lauren. Sinamaan ng tingin ni Lauren ang kanyang mga magulang na may sama ng loob. "Uwi na ako." Nagmamadaling sinabi ni Brad, "Hayaan mong ang super ko ang maghatid sa iyo doon." Napasulyap si Lauren kay Jordan na gusto ring ipagpatuloy ang pananatili sa kanila. Sabi niya, "Sige." Lumabas silang tatlo. Si Lauren ay nagmaneho ng pulang Jeep Wrangler. Nang makarating sila sa sasakyan, si Jordan ang nagkusa at nagsabing, "Hayaan mo akong magmaneho." Gayunpaman, pinabulaanan ni Lauren, "Okay lang. Pwede kang umupo dyan." Bagamat mukhang vulnerable si Lauren, kitang-kita sa minamaneho niyang kotse na isa siyang independent at malakas na babae. Mas pinipili ng mga babaeng katulad niya na sila ang bahala sa lahat. Hinawakan din ni Chloe ang kamay ni Jordan at sinabing, "Magaling mag-drive si Mommy. Hayaan mo siyang magmaneho habang kasama mo ako, Daddy." Kinurot ni Jordan ang maliliit na pisngi ni Chloe. Dahil sa unang pagkikita nila sa cafe, matagal na niyang masasabi na mahal siya nito at marami siyang gustong sabihin sa kanya. Naalala niya na hindi napigilan ni Audrey na yakapin siya sa pangalawang pagkakataon na naroon siya. Matapos siyang buhatin ni Audrey ay gusto rin siyang buhatin ni Jordan. Nang kargahin na ni Jordan si Chloe, ibinuka ni Chloe ang kanyang mga braso para hayaan itong gawin yon. Pero pinigilan sila ni Lauren. Hindi alam ni Jordan kung bakit hindi siya pinayagan ni Lauren na buhatin ang sarili niyang anak. Binuksan ni Jordan ang pinto ng backseat at dinala si Chloe doon. Sabi niya, "Sige, maupo ako sa inyo at hayaan si Mommy na magmaneho."
Magkatabi sa kotse sina Jordan at Chloe, at biglang nag-request si Chloe, gusto kong maupo sa kandungan mo, Daddy. Si Lauren, na nasa driver's seat, ay galit na galit kay Chloe. Chloe. Gayunpaman, binuhat ni Jordan si Chloe at inilagay sa kandungan nito bago sinabi kay Lauren, let her sit like this. Hahawakan ko siya. Magiging ligtas ito. Umiling si Lauren. Si Chloe ay kadalasang napakamasunurin, ngunit siya ay medyo pilyo ngayon para sa ilang kadahilanan. Ang galing ni Lauren sa pagmamaneho, lalo na ang husay niya sa pagpark. Madali niyang maiparada ang sasakyan nang hindi tumitingin sa reverse camera footage. Hindi nagtagal, bumalik ang tatlo sa bahay na kanilang tinitirhan. Tanong ni Jordan, bakit ka nakatira dito? Dahil ba pinalayas ka ng pamilya mo pagkatapos ng nangyari sa atin? Sabi ni Lauren, ako ang gustong lumipat. Ang aking mga magulang ay patuloy na nagpapasama sa akin na makipag-blind date noong ako ay naninirahan doon. Nakakainis talaga. Curious na sabi ni Jordan, bakit hindi ka pa nagpakasal nitong mga nakaraang taon? Sa kalagayan mo, dapat makahanap ka ng mabuting lalaki kahit na may anak ka, di ba? Ayaw munang sumagot ni Lauren. Huminto siya bago sinabing, ayokong isakripisyo ang sarili ko dahil inayos ng mga magulang ko ang mga alyansa ng kasal para sa akin para sa kapakanan ng pamilya. Oh! Hindi na nagpatuloy pa ang pagsisiyasat ni Jordan dahil masasabi niyang si Lauren ay isang babaeng may napakataas na pamantayan sa pag-ibig. Naglalakad papunta sa sala, hinawakan ni Lauren ang kamay ni Chloe at sinabing, Chloe, hindi ka pa nagpraktis ng piano ngayon. Naglalakad papunta sa sala, hinawakan ni Lauren ang kamay ni Chloe at sinabing, Chloe, hindi ka pa nagpraktis ng piano ngayon, o. Pinagmasdan ni Jordan ang mga muebles at palamuti ng sala, na medyo simple at sira-sira pa kumpara sa mansyon na tinitirhan ni Jordan noon. Ang katotohanang pinili ni Lauren na manirahan sa ganoong lugar ay sapat na upang ipakita na hindi siya materialistikong babae, hindi katulad ni Hailey. Nang makita ni Jordan ang Steinway piano na inilagay sa sala, sinabi niya, si Chloe ay nagsimula ng matutong tumugtog ng piano. Chloe, paano kung turuan kitang tumugtog ng piano? Sure. Si Chloe, na hindi mahilig mag-practice ng piano, ay biglang napuno ng interes. Nagulat si Lauren kay Jordan at nagtanong, marunong ka rin tumugtog ng piano? Naisip niya siguro na ang isang lalaking tulad ni Jordan, na bihasa sa martial arts, ay malamang na hindi sanay sa mga ganitong bagay. Sinabi ni Jordan, ang sikat sa buong mundo na pianist, si Evan Cadence, ay ang aking junior. Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong turuan si Chloe na tumugtog ng piano mula ngayon. Hawak si Chloe sa kanyang mga braso, umupo si Jordan sa tabi ng piano at tumugtog ng isang piyesa na nagpalakpakan kay Chloe. Nang makita ang galing ni Jordan sa piano, gumaan ang pakiramdam ni Lauren. She asked, Jordan, are you staying for dinner? Kung magluluto ako. Sabi ni Jordan, hindi lang ako nagstay dito for dinner. I'm staying here for the night. Natigilan si Lauren nang marinig ang mga sinabi niya at medyo nailang siya. Maggagabi ba siya? Si Lauren ay natutulog na mag-isa kasama si Chloe sa mga nakaraang taon. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Lauren, umiti si Jordan at nagpaliwanag, huwag mong intindihin, gusto ko lang makasama si Chloe ng mas maraming oras. 3 taon na niya talagang hindi nakita ang kanyang biological daughter, at ngayong nakilala na niya ito, paano siya makakaalis pagkatapos na makita siya ng panandalian? Nais ni Jordan na makasama siya at manatili sa tabi niya 24 oras sa isang araw. Nakahawak si Chloe sa matipunong braso ni Jordan at sinabing, gusto kong yakapin ako ni Daddy para matulog ngayong gabi. Nahuli sa pagitan ng pagtawa at pagluha, sinimulan ni Lauren na turuan si Chloe. Chloe, itigil mo na ang kalokohan mo. Hindi ka ba nahihiya kapag sinabi mo yon? Medyo nagalit, nakipagtalo si Chloe, hindi ba nila sinasabi na ang mga anak na babae ay mga manliligaw ng kanilang mga ama sa kanilang mga nakaraang buhay? Gusto kong matulog sa mga bisig ni Daddy ngayong gabi. Mommy, tutol ka ba dahil gusto mong makipag-agawan sa akin para kay Daddy? I don't mind na hayaan kang matulog sa amin ngayong gabi. Naaliw sa sinabi ni Chloe, tumawa ng malakas si Jordan. Ang batang babae na ito ay wala pang 4 na taong gulang. Ano ang tumatakbo sa isip niya? Siya ay kakit-akit. Hiyang-hiya rin si Lauren sa sinabi ng kanyang anak, kaya nahihiya siyang tumingin kay Jordan. Ano ang ibig niyang sabihin na pinag-agawan ko siya para kay Jordan?
She's making it sound na parang pinagbabawalan ko siyang matulog kasama si Jordan dahil gusto ko siyang matulog. Ang katotohanan na si Chloe ang nagkusa na banggitin ang ikasintahan ni Daddy sa nakaraang buhay ay nagpaalala kay Jordan ng isang kanta. Ito ay isang kanta na pinangalanang Lovers in the Past Life. Ito ay isinulat ng isang sikat na mga awit para sa kanyang anak na babae, at ito ay puno ng pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak na babae at masalimuot na damdamin. Noon pa man ay gusto ni Jordan ang kantang ito at nagpraktis ito ng maraming beses pagkatapos umasa si Hailey at naisip niya na maaaring magkaroon siya ng anak na babae. Gusto niyang laruin ito para sa kanyang anak pagkatapos itong ipanganak, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya biological na anak si Lee. Sa isang punto, naisip ni Jordan na napraktis niya ang kantang ito ng walang kabuluhan. Gayunpaman, lumitaw na ngayon si Chloe. Chloe, paano kung patugtugin ko ang kantang Lovers in the Past Life para sa'yo? Tanong ni Jordan na nakangiting nakatingin kay Chloe. Nanlaki ang mata ni Chloe. Ha? Mga mahilig sa nakaraang buhay. Hindi ba tayo ang tinutukoy niyan? Gusto kong pakinggan. Hinawakan ni Jordan ang ulo ni Chloe at saka sinimulang i-play ang intro ng kantang ito. Ang pagtatanghal sa pagkakataong ito ay talagang nakakuha ng atensyon ng kasambahay sa villa ni Lauren. Tila pinapaypayan niya ang sikat na mga awit habang nagmamadaling tumakbo matapos marinig ang pamilyar na intro. After play the intro, kumanta si Jordan habang tumutugtog. Mga ardilya at walnut na naglalaro ng taguan sa bahay. Ang mga ubas ay nagtatago sa mga bariles ng oak sa mahabang panahon. Sinimulang kantahin ni Jordan ang rap na bahagi ng kanta. Dahil first time ni Chloe na makarinig ng ganoong kanta, sobrang excited siya. Naisip niya lang na mabilis magsalita si Jordan dahil hindi siya sigurado kung tungkol saan ang kinakanta nito. Hindi nagtagal, kumanta si Jordan sa pre-chorus na bahagi ng kanta. Anong pag-ibig? Umiiral na ito. Anong pag-ibig? Naiintindihan ito sa isang sulyap. Ang koro ay ang paboritong bahagi ni Jordan at ang himig ay kaibig-ibig sa kanya. Bukod dito, ito ang pinakamahusay na pagpapakita ng falsetto ng mga awit. Gayunpaman, nang kakantahin na sana niya ang dalawang linyang ito, medyo kinabahan si Jordan. Dahil masyado siyang naiinis kani-kanina lamang, madalas siyang naninigarilyo kamakailan, at ang labis na paninigarilyo ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkanta ng isang falsetto. Gayunpaman, natuto si Jordan mula sa isang sikat na vocal coach mula pa noong bata pa siya. Maingat niyang kinanta ang dalawang linyang iyon na pinakamaganda ang tunog. Ang iyong ngiti ay kumakalat na parang alon. Hindi ito mailalarawan ng mga salita. Ito ay isang pilak na dagat sa ilalim ng mga bituin. Wow, ang galing, ang galing. Pumalakpak si Chloe sa tuwa. Natigilan si Lauren at ang dalaga niyang dalaga nang marinig ito sa pintuan. Nagpatuloy si Jordan sa pagtugtog ng piano at pagkanta. Siya ay karaniwang tumutugtog ng piano nang walang taros dahil nakatingin siya kay Chloe nang may matamang tingin. Sa pagtingin sa magandang si Chloe, hindi maiwasan ni Jordan na isipin kung ano ang magiging hitsura niya sa susunod na 20 taon kapag siya ay nasa hustong gulang. Bukod dito, ang mga huling linya ng kantang Lovers of the Past Life ay nangyari na sumasalamin sa mood ni Jordan sa sandaling ito. Pupunta ako sa Whitehall sa hinaharap. At iabot sa ibang lalaki ang kamay na matagal ko ng hawak. Patak ng patak ang luha. Maaantig ako. Pagmamasid sa iyong kaligayahan mula sa malayo. Tulad ng kung ano tayo dati sa huling buhay. Pagkatapos kantahin ni Jordan ang kanta, tuwang-tuwa na pinalakpakan ni Chloe ang kanyang mga kamay, sobrang ganda. Gusto kong matutong tumugtog ng kantang ito. Ngumiti si Jordan at sinabi kay Chloe, masyadong mahirap para sa iyo ang kantang ito. Kailangan nating magsimula sa basic, at kailangan mong bumuo ng magandang pundasyon bago ka makapaglaro. Daddy, turuan mo ako ng basic. Gusto kong matutunan ang basics, sabi ni Chloe. CJ. Tuturuan pa lang sana ni Jordan si Chloe na tumugtog ng piano nang bigla niyang matuklasan na nakatayo pa rin sa pintuan si Lauren at ang kasambahay nito. Lalabas na sana si Lauren sa sala at pumunta sa kusina para magluto. Akala ni Jordan ay matagal na siyang umalis. Ang kanta ay malapit sa 4 na minuto. Si Lauren ba ay nakatayo dito at nakikinig sa akin na tumutugtog at kumanta? Hindi ka pa nagluluto? Napatingin si Jordan kay Lauren. Oh, alis na ako. Nataranta si Lauren at nagmamadaling lumabas ng pinto.
Malapit ding sumunod ang katulong na may pananabik at nagtanong, Miss Howard, ama ba ni Chloe ang lalaking ito? Oh and my God, ang gwapo niya at ang galing tumugtog ng piano at ang galing kumanta. Hindi ka takatakang hindi ka nagkagusto sa ibang lalaki at hinihintay mo siya. Mabangis na sabi ni Loren sa kasambahay, huwag kang magdadaldal ng kalokohan. May girlfriend na siya. Ha? Nang marinig ito ng kasambahay, medyo naawa si Loren. Miss, kung girlfriend lang at hindi pa siya kasal, agawin mo siya. Huwag mong hayaang kunin ng ibang babae ang lalaki mo. Sinundot ni Loren ang noo ng dalaga at sinabing, stop dalbling nonsense. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoong relasyon sa kanya. Dalian mong hugasan ang mga gulay. Kailangan kong magluto. Ngumiti ang dalaga at sinabing, sabi mo wala kang ganoong klaseng relasyon, pero pagdating ni Mr. Howard, hindi ka na nagluluto. Gayunpaman, nagluluto ka ngayon. Sinamaan ng tingin ni Loren ang kasambahay, na hindi naglakas loob na ipagpatuloy ang pagsasalita, at sa halip ay masunurin siyang naghugas ng mga gulay. Sa sandaling ito, tinuturuan ni Jordan si Chloe ng piano. Natuklasan niya na natutunan na ni Chloe ang tamang galaw ng kamay sa pagtugtog ng piano at marunong na rin tumugtog ng mga simpleng melodies. Kaya naman, naisip niya na dapat ay natuto na siya sandali. Nagpapasalamat si Jordan na tinuruan ni Loren si Chloe na tumugtog ng piano dahil noon pa man ay nilayon niyang tumugtog ng piano ang kanyang anak na babae. Chloe, tinuruan ka ba ng teacher ng chords? Tanong ni Jordan. Yumaling si Chloe. Sabi ni Jordan, kung ganoon, tuturuan kita ng chord, okay? Tumanggo si Chloe. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Chloe at sinabing, paano kung ituro ko sa iyo ang pinakasimpleng chord, ang C chord? Gayunpaman, pinabulaanan ni Chloe, ayokong matutunan ang pinakasimpleng bagay. Gusto kong matutunan ang pinaka-espesyal. Sa katunayan, sinundan niya si Jordan na nagustuhan ang mga pinaka-espesyal na bagay sa mundo. Naisip ito ni Jordan at inisip kung aling chord ang magiging pinaka-espesyal para kay Chloe. Alam na ni Jordan kung alin ang ituturo kay Chloe. Sinabi ni Jordan kay Chloe, Chloe, tuturuan kita ng unang chord. Maaaring mahirap, ngunit ito ay napaka-espesyal. Tumingin si Chloe kay Jordan na may matalim na tingin sa mga mata. Hindi ako nag-aalala na baka mahirap. Idiniin ni Jordan ang kanyang kanang kamay sa mga susi para ipakita, at tumunog ang tunog ng isang Fmej pito chord. Hindi itinuro sa kanya ni Jordan ang chord kundi ang Fmej pito chord na mas komplikado. Sa opinyon ni Jordan, ang chord ay isang orthodox chord na katulad ng kanyang mga lehitimong anak na ipinanganak ni Hailey o ipanganganak ni Victoria. Sa kabilang banda, ang Fmej pito chord ay may dagdag na mi na ginagawang mas matatag at mas espesyal ang kulay nito. Naramdaman ni Jordan na yon ang kulay ni Chloe. Dahil napakabata pa ni Chloe para tumugtog ng mga nota, C, at nang sabay-sabay, sinabihan siya ni Jordan na hiwalayan ang mga ito. Ang apat na nota na C, at ay paulit-ulit na pinatugtog. Lumipas ang kalahating oras. Umupo sa hapagkainan, tiningnan ni Jordan ang pagkalat ng pagkain sa kanyang harapan. Tahimik niyang sinabi, Miss Howard, 2 ulam lang ang ginawa mo pagkatapos ng mahabang panahon ng pagluluto. 2 plato lang ng gulay ang nasa mesa at isang maliit na soap pot. Sinabi ni Loren na may labis na kahihiyan, hindi ako masyadong marunong magluto. Itinuro ni Jordan ang dalaga sa labas ng bahay at tinanong, paano siya? Sabi ni Loren, hindi rin siya marunong magluto. Siya ang pangunahing tumutulong sa akin sa pag-aalaga kay Chloe kapag ako ay pagod. Karaniwan akong nagpapatuloy sa isang vegetarian diet at hindi ako masyadong mapili sa pagkain. Umiling si Jordan at sinabing, hindi ko hahayaang magutom ang aking anak. Ipagluluto ko si Chloe. Pagdating niya sa kusina, binuksan niya ang refrigerator at nakitang kakaunti ang mga sangkap ng pagkain dito. Kaya naman, tinawag niya si Pablo at inutusan siyang magpadala ng ilan. Nagpasya si Jordan na gumawa ng ilang meatballs. Nilagyan niya ng seasonings ang minced meat at hinalo ito ng mabuti. Pagkatapos ay binalot niya ng cling wrap ang karne at hinayaang mag-marinate sandali. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng ilang harina ng kamote, minasa ang karne sa mga bola, at pinaputi ang mga ito sa kaldero. Masarap ba, Chloe? Pinagmamasdan ni Jordan si Chloe na sumubo ng malalaking subo ng meatballs na may malaking pakiramdam ng kasiyahan. Daddy, mas masarap ka magluto kaysa kay Mommy. Gusto kong ipagluto mo ako sa hinaharap.
Sa ibabaw ng buwan, gumawa ng masayang sayaw si Chloe. Si Jordan ay hindi lamang gumawa ng ilang bola-bola para sa kanya, ngunit gumawa din siya ng ilang mga crab cake at gnocchi. Sa pagtingin sa mga pinggan sa mesa, na naglalabas ng makalangit na bango, nadama ni Loren ang tunay na kaligayahan, at naisip niya, ang lugar na ito ay sa wakas ay mukhang tahanan na. Sa wakas kumpleto na ang pamilya ko. Sa kasamaang palad, hindi ko siya asawa. Nakita ni Jordan ang komplikadong ekspresyon ni Loren at sinabing, Miss Howard, tulungan mo rin ang iyong sarili sa pagkain. Gusto talaga ni Loren na matikman ang pagkain ginawa ni Jordan dahil gusto niyang malaman kung ano ang galing niya sa pagluluto. Gayunpaman, medyo mayabang si Loren, kaya walang pakialam na sinabi niya, hindi, lagi akong vegetarian. Mananatili na lang akong may gulay. Si Chloe, na kumakain ng gnocchi, ay biglang tumambad sa kanyang ina na walang humpay, pagsisinungaling ni Mommy. Isang gabi, nagutom si Mommy at kumain ng 2 German sausage. Namula agad si Loren. Hahaha. Tumawa si Jordan at naisip sa kanyang sarili na pabiro, Loren is quite a failure. 3 taon na niyang pinalaki si Chloe, pero tumambad sa akin si Chloe na wala pang isang araw na kilala niya. Kumain ka na, sabi ni Jordan. Gayunpaman, nagsimula na namang maging bastos si Chloe. Daddy, kakain lang si Mommy kung papakainin mo siya. Pinapakain niya ako kapag ayaw ko ring kumain. Kay Jordan at Loren naman ang magkahiyaan. Kukunin na sana ni Jordan ang kanyang tinidor at kutsilyo para tulungan si Loren sa pagkain, ngunit agad din niyang kinuha ang kanyang mga kubyertos at sinabing, kakain ako, kakain ako. Sa ilalim ng pagpilitan ni na Jordan at Chloe, kinain ni Loren ang pagkaing niluto ni Jordan, na natulala lang kaagad sa kanyang galing sa pagluluto. Ang galing mo sa pagluluto, gulat na sabi ni Loren. Sabi ni Jordan, marami akong niluto noong live-in husband ako ni Hailey Camden sa Orlando. Alam mo bang 3 taon akong live-in husband? Tumango si Loren at sinabing, si Hailey Camden marahil ang pinakamagandang babae sa bansa. Halatang alam din ni Loren kung gaano kaganda si Hailey. Bilang babae, nagustuhan din niya ang features ni Hailey. Gayunpaman, sinabi ni Jordan, bago kita nakilala, naisip ko rin. Dahil sa mga salitang iyon ay napatigil agad si Loren sa pagmuya. Ano ang ibig niyang sabihin? Bago mo ako nakilala, akala mo. Ibig sabihin wala ka nang iniisip pagkatapos mo akong makilala. Sinusubukan mo bang sabihin na ako ang pinakamagandang babae sa bansa? Namula ang mukha ni Loren. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga lalaki ang talagang pinuri si Loren bilang ang pinakamagandang diwata na bumaba sa mundo. Matagal na siyang nasaktan sa narinig. Gayunpaman, nang marinig ang papuri ni Jordan, si Loren ay parang isang mahiyaing batang babae at nalilito kung ano ang gagawin. Si Loren ang tanging tao sa bansang ito na maaaring makipagkumpetensya kay Hailey sa mga tuntunin ng kagandahan. Pagkatapos kumain, nakipaglaro saglit si Jordan kay Chloe at hindi nagtagal, oras na para matulog na ito. Naghanda na si Loren ng guest room para kay Jordan, ngunit hinihila ni Chloe si Jordan at tinatanggihan siyang umalis. Daddy, kailangan mo kaming matulog. Habang sinasabi iyon ay hinila niya si Jordan sa higaan ni Loren. Medyo hindi komportable si Jordan na umupo sa kama ni Loren dahil nasa kama siya ni Loren. Puno ng aura ng isang diyosa ang mga kumot at duvet. Hindi mabilang na mga lalaki ang gustong umupo sa kanyang kama. Si Jordan ay nasa isang eksklusibong relasyon din kaya naman, mabilis siyang tumayo at sinabi kay Chloe, I can't be on mommy's bed. Dumi-dumi ang damit ko. Paano kung matulog ako sa lupa at panoorin kayong matulog ni mama? Matagal nang nasanay si Jordan na matulog sa lupa dahil kay Hailey. Tinupad niya ang kanyang salita at mabilis na naglatag ng kubrekama sa lupa sa tabi ng kama. Gayunpaman, nakaramdam si Chloe ng bagong pakiramdam at naisip na mas komportable kung matulog sa lupa, kaya lumapit siya at sinabing, gusto ko ring matulog sa lupa. Mommy, bakit hindi tayo matulog sa lupa? Awkward na nagkatinginan sina Loren at Jordan. Sila ay mga taong may prinsipyo na hindi nakikibahagi sa mga hindi malinaw na relasyon sa mga estranghero. Gayunpaman, sa huli, pareho silang napahiga sa lupa kasama si Chloe sa gitna. Nagpasya silang patulugin muna ang batang babae. Pagkatapos ay babalik si Jordan sa kanyang silid upang magpahinga. Makalipas ang 45 minuto, madilim na ang silid dahil matagal nang nakapatay ang mga ilaw. Sa kabilang banda, si Chloe ay pumasok na sa isang malalim na pagkakatulog.
Sabay na nagkunwaring natutulog sina Jordan at Lauren para samahan si Chloe. Miss Howard, Miss Howard. Nang makitang tulog na si Chloe, mahinang tinawag ni Jordan si Lauren. Gayunpaman, pagkatapos tumawag ng ilang beses, napagtanto niyang hindi tumugon si Lauren. Nakatulog din ba siya? Medyo nataranta rin si Jordan, kaya binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone at itinutok ito sa kanila. Nakatagilid na natutulog si Lauren, kaharap sina Jordan at Chloe. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng telepono, kitang-kita ang nakamamanghang side profile ni Lauren. Ang kanyang side profile ay kahawig ng kay Hailey. Hindi niya alam kung dahil ba sa mga magagandang babae ay magkahawig. Gayunpaman, naramdaman ni Jordan ang ilang pagkakahawig ni na Hailey at Lauren. Miss Howard. Inabot ni Jordan ang kanyang kamay at hinawakan ang nakalabas na braso ni Lauren. Dahil suot niya ang kanyang pajama, hindi nahawakan ni Jordan ang kanyang balat. Gayunpaman, nataranta si Jordan dahil nasabi na niyang hindi pa rin natutulog si Lauren. Halatang hindi siya tulog, kaya bakit hindi siya sumasagot kapag tinatawag ko ang pangalan niya? Pinagmasdan ng mabuti ni Jordan ang ekspresyon ni Lauren at natuklasan niyang nakahinga ito ng maluwag sa kaba nang hawakan siya nito. Biglang naalala ni Jordan ang huling pagkikita nilang dalawa sa Cafe Nostalgia sa New York. Noong mga oras na yon, para masubukan kung may mga bodyguard sa labas para manood kay Lauren, sadyang nagkunwari si Jordan na ligawan siya at halikan. Ganyan talaga ang ugali ni Lauren. Mabilis ang paghinga niya sa sobrang kaba. Gayunpaman, hindi siya sumigaw ng malakas o tinanggihan siya. Parang binibigyan niya ng silent consent si Jordan na halikan siya. O gosh! Mukhang naintindihan naman ni Jordan kung bakit nagpapanggap si Lauren na tulog. Naisip niya na marahil ay naisip niya na sinusubok lamang ni Jordan kung tulog siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan. Marahil ay iniisip niya na lihim kung sasamantalahin siya at hahalikan siya o kung anuman kung hindi siya tulog. Sa katunayan, maraming lalaki ang nagustuhang gawin ito sa mundong ito. Gayunpaman, hindi iyon naisip ni Jordan. Siya ay tinatawag na siya para sa isang bagay na seryoso. Sinabi kaagad ni Jordan, Miss Howard, alam kong hindi ka patulog. Pwede ka bang lumabas saglit kung gising ka pa? May sasabihin ako sa'yo. Nang marinig ang mga salita ni Jordan, sa wakas ay iminulat ni Lauren ang kanyang mga mata at sinabi habang namumula ang awkwardly, okay. Wintertime noon, kaya malamig sa labas. Isinuot ng dalawa ang kanilang makapal na Amerikana at lumabas ng patio. Natuklasan nila na ang bakuran ay natatakpan na ng isang manipis na layer ng puting nyebe sa sandaling iyon. Umuulan ang nyebe. Parehong tuwang-tuwa sina Jordan at Lauren. Tila gustong-gusto nila ang nyebe. Gusto mo rin ba ng snow? Tanong ni Jordan. Tumango si Lauren at sinabing, pareho kaming gusto ni Chloe ng snow. Dahil gusto din ni Chloe ang snow, mag-ski tayo sa loob ng ilang araw. Si Jordan ay mananatili rito ng ilang araw. Sure, masayang pagsang-ayon ni Lauren. Si Jordan at Lauren ay nakatayo sa labas ng pinto, hinahangaan ang mga snowflake na patuloy na lumilipad pababa mula sa langit. Matapos manood ng tahimik saglit, nagsalita si Jordan. Miss Howard, hindi ko inaasahan na magkikita kami ngayon. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makipag-chat sa iyo ngayon. Marami akong gustong itanong sa iyo. Inilagay ni Lauren ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at sinabing, sige. Sinabi ni Jordan, sino sa iyong pamilya ang nakakaalam na ang kapatid ko ang nagtayo sa iyo at sa akin noon at na si Chloe ay anak ko? Hulaan ni Jordan na karamihan sa mga Howard ay hindi dapat malaman ang bagay na ito. Well, at least, hindi pa siguro alam ng helmsman. Kung alam lang ng mga Howard na siya ang dumungis kay Lauren, matagal na silang nagpadala ng taong pumatay sa kanya. Sa halip, dahil sa relasyon sa pagitan ng pinuno ng mga Howard at ng lolo ni Jordan, dapat na tinawagan ni Howard ang huli at humingi ng paliwanag, kahit papaano. Ang resulta ay katulad ng inaasahan ni Jordan. Sabi ni Lauren, si Brad lang ang nakausap ko tungkol dito. Hindi ko alam kung may sinabi pa siya sa iba. Okay. Naramdaman ni Jordan na si Brad lang ang Howard bukod kay Lauren na nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Sabi ni Lauren, wala akong balak na sabihin ito kay Brad noong una, pero paulit-ulit niya akong tinatanong tungkol dito, at sobrang close din namin. Noong nakaraang taon, hindi ko napigilan at sinabi ko sa kanya ang tungkol dito. Gayunpaman, sinabi ko sa kanya na hindi siya pinapayagang makita ka o gumawa ng gulo para sa'yo. Hindi ka naman niya pinagbuhatan ng kamay, di ba?
Malamig na yumuko si Jordan at sinabing, naiintindihan ko na ang relasyon niyo ng kapatid mo. Sa katunayan, hindi siya direktang lumapit sa akin at sa halip ay pinuntahan ang aking asawa noong panahong iyon. Hailey. Ano ang hinahanap niya kay Hailey? Nagulat si Lauren. Sa sobrang kahihiyang sabihin sa kanya ang totoo, sinabi ni Jordan, noong nakaraan, nabuntis si Hailey sa isang pares ng kambal. Ang isa sa kanila ay ama ni Brad. Agad namang nabigla si Lauren nang marinig ang mga salitang iyon. Ano? Brad? Hindi makapaniwala si Lauren na gagawin iyon ng kanyang nakababatang kapatid. Alam niyang ginawa ni Brad ang lahat ng ito para sa kanyang kapakanan, kaya gusto niyang makabalik sa Jordan sa pamamagitan ng ganoong paraan. Hiyang-hiya si Lauren kaya nawalan siya ng masabi at lumuhod kaagad sa harapan ni Jordan. I'm sorry, Jordan, nagawa ito ng kapatid ko dahil sa akin. Isa lang ang nakababatang kapatid ko. Sana maging marangal ka at patawarin mo siya. Hanggat hindi mo siya papatayin, maaari mo siyang parusahan sa paraang gusto mo. Malinaw na alam ni Lauren kung gaano kalakas ang Stiles. Kung ang isang inapo ng Stiles ay ininsulto sa ganoong paraan, tiyak na malala ang kahihinatnan nito. Napatingin si Jordan kay Lauren na nakaluhod sa lupa. Ang mga snowflake ay patuloy na nahuhulog sa malambot na buhok ni Lauren. Ang mahinang liwanag sa looban ay nagparamdam kay Lauren ng kakaibang kagandahan. Yumuko si Jordan at hinila si Lauren. Sabi niya, bumangon ka. Ayokong banggitin ang bagay na ito sa ngayon. Pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Pagkatapos tulungang tumayo si Lauren, sinabi ni Jordan, may isa pang bagay na gusto kong talakayin sa iyo. Gusto kong gumawa ng paternity test para kay Chloe. Miss Howard, mangyaring huwag makakuha ng maling ideya. Talagang hindi ko akalain na niloloko mo ako. Alam kong sapat na mayaman ang mga Howard at hindi sila magnanasa sa pera ng aking pamilya. Alam kong hindi mo susubukang magsinungaling sa akin na anak ko si Chloe. Gayunpaman, kailangan kong iulat ang bagay na ito sa aking pamilya. Ang bawat bata ay kailangang sumailalim sa paternity test. Dapat narinig mo na itong binanggit ng kapatid ko noon pa. Ang impluwensya at lakas ng Stiles ay hindi pangkaraniwan. Ang pagpayag kay Chloe na muling makasama ang Stiles ay magiging mabuti para sa kanyang kinabukasan. Hindi nag-alinlangan si Jordan na si Chloe ang kanyang biological na anak dahil mayroon itong telepatikong komunikasyon sa kanya. Gayunpaman, medyo natakot si Jordan pagkatapos ng insidente kay Hailey. Mas magaan ang pakiramdam niya pagkatapos ng pagsusulit. Pinag-isipan ito ni Lauren at sinabi kay Jordan naman. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari kay Hailey noong nakaraan, wala siyang pakialam sa mga benepisyong matatamasa ng mga inapo ng Stiles, gaya ng garantiya ni Jordan. Siya ay palaging isang malaya at mapagmataas na babae. Ang mga babaeng tulad niya ay hindi matitinag kahit na sila ay inaalok ng iba na mas mahusay na mga benepisyo at kondisyon ng pamumuhay dahil sa pakiramdam nila na ang buhay na kanilang nabuhay ay ang pinakamahusay. Mabilis siyang sumang-ayon sa kahilingan ni Jordan, higit sa lahat dahil ngayon lang niya nalaman ang tungkol kay Brad at Hailey. Pakiramdam niya ay talagang binigo niya si Jordan. Dagdag pa ni Lauren, narinig ko ang iyong kapatid na binanggit noon na ang mga anak ng Stiles ay dapat ibigay sa iyong pamilya upang palakihin. Kung mapatunayan sa resulta ng paternity test na anak mo talaga si Chloe, sana tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalaki sa akin ng personal. Mangyaring huwag magpadala ng isang tao upang kunin siya. Tumango si Jordan at sinabing, masisiguro ko sa iyo ang tungkol dyan. Kung nanganak ka ng lalaki, natatakot ako na hindi ko talaga magawa ang desisyon dahil may sariling plano si Lolo para sa paglaki ng kanyang anak. Hindi naman ganoon kahigpit ang mga requirements para sa mga babae. Okay. Matapos sabihin yon ng dalawa ay nanatili silang tahimik at medyo awkward pa rin sila sa isa't isa ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang nagtanong si Lauren, kumusta ang mga bagay sa pagitan niyo ni Victoria? Ngumiti si Jordan at sinabing, we're doing very well. Nagpropose ako sa kanya at sinabi niya na kung hindi pa nanganak si Hailey at humantong sa napakaraming mga sumunod na pangyayari, dapat ay nagpakasal na kami ngayon. Oh. Si Lauren ay mukhang medyo kalmado at pinilit niyang ngumiti. Buong araw mong kasama si Chloe at hindi kita nakikitang kausap siya sa telepono. Kayo ay nasa honeymoon period ng inyong relasyon ngayon. Dapat araw-araw kayong nag-uusap sa telepono. Maiwan ko muna kayo at magpahinga muna kayo. Makipag-chat ka sa girlfriend mo.
Hindi inaasahan ni Jordan na si Loren ang magkukusa para sabihin ang mga katagang iyon. O sige, magkita na lang tayo bukas. Pagkaalis ni Loren, tumayo si Jordan sa gitna ng courtyard at tumingala sa kalangitan sa gabi ng lungsod. Ang mga snowflake ay patuloy na lumilipad pababa at dumapo sa mukha ni Jordan, ngunit hindi siya nakaramdam ng lamig. Bueno, malinaw na na-charter niya ang buong isla at lumuhod para mag-propose kay Victoria. Ito na dapat ang pinakamatamis na panahon ng kanilang relasyon, ngunit matagal nang hiwalay si Jordan kay Victoria nitong mga nakaraang araw. Hindi lang sila maaaring magkita, ngunit si Jordan ay tumigil din sa kanyang pang-araw-araw na gawain ng pakikipag-usap kay Victoria sa telepono at pakikipag-usap sa pamamagitan ng mga text message. Nahirapan si Jordan bago niya nakita si Loren. Ngayong sa wakas ay nalaman na niya ang katotohanan, hindi na kinailangan pang malungkot si Jordan. Ngunit paano ko sasabihin kay Victoria na bigla akong nagkaroon ng 3 taong gulang na anak na babae ngayon? Pakiramdam ni Jordan ay tiyak na tututol si Victoria kung sasabihin niya ito sa kanya. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa pagitan ng mag-asawa ay katapatan. Wala tayong dapat itago sa isa't isa. Ganun lang katapat sa akin si Victoria. She's willing to tell me about her past at ang pagiging mistress niya dati ni Russell. Bakit ko ito itatago sa kanya? Nang makapagdesisyon, tinawagan ni Jordan si Victoria. Hello. Ilang beses tumunog ang telepono at sa wakas ay sinagot ni Victoria. Katulad noong nakaraan, mahina at malambot pa rin ang boses ni Victoria. Di kaya ngayon lang siya nagising. Hindi nag-abala si Jordan tungkol sa mga detalye at sa halip ay nagtanong, Honey, nasaan ka ngayon? Malumanay na sagot ni Victoria, Houston. Tumawa si Jordan at sinabing, Haha, pinuntahan mo si Russell sa Houston. Paano ito napunta? Niyakap ba ng matandang malabo na si Russell ang mga hita mo at nagmamakaawa kapag tinanggihan mo siya? Natuklasan ni Victoria na mukhang mas maganda ang mood ni Jordan kaysa dati. Tinanong niya, mas maganda ba ang mood mo ngayon? Dati-reti, si Jordan ay parang nasa bingit na siya ng kawalang pag-asa sa tuwing magkausap sila sa telepono. Sabi ni Jordan, well, I'm sorry, Victoria. Hindi ako nagpakita sa iyo ng sapat na pag-aalala kamakailan. Masyado lang akong maraming pinagdaanan kamakailan lang. Victoria, dahil fans kita, may isang bagay na dapat kong ipagtapat sa iyo. Nakasama ko muli ang aking 3 taong gulang na anak na babae ngayon. Nang marinig ito ni Victoria, medyo naging interesado lang siya, ngunit ang sagot niya ay putol-putol pa rin gaya ng dati. 3 taong gulang. Well, mahabang kwento. 4 na taon na ang nakalilipas, nagsasanay ako sa larangan ng digmaan nang ang aking kapatid na lalaki ay nagpadala ng isang babae sa akin. Sabay kaming natulog at nalaman ko ngayon na nabuntis niya ang anak ko at ipinanganak siya, paliwanag ni Jordan. Sumang-ayon si Victoria, Ito ay lubos na hindi katulad ni Victoria na pumayag pagkatapos lamang marinig na binanggit ni Jordan ang gayong mahalagang bagay. Si Victoria ay palaging masigasig sa kanya. Na-realize agad ni Jordan na dapat galit si Victoria. Tanong ni Jordan, Honey, galit ka ba? Alam kong walang makakatanggap ng ganitong balita. Hindi natin kailangang palakihin ang anak ko. Ang kanyang ina ay isang napaka-independenteng babae mula sa EC na kayang palakihin ang bata ng nakapag-iisa. Ipinapangako kong hindi siya makakaapekto sa buhay natin. Nang marinig ang paliwanag ni Jordan, hindi sumagot si Victoria at sa halip ay nagtanong, Jordan, pwede ka bang pumunta sa Houston? May sasabihin ako sa'yo. Nagmamadaling sinabi ni Jordan, Victoria, may sasabihin din ako sa'yo. Marami akong sasabihin sa'yo. Ni hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko nitong mga nakaraang araw. Grabe naman ang kapatid ko. Dinukot niya ang isang babae at regalo niya sa akin. Alam mo ba kung ano ang naging dahilan? Inakit ng kanyang kapatid na lalaki si Hailey at binigyan siya ng $150 milyong upang ipaglaban ang kanyang kapatid na babae. Ang anak ni Hailey ay naging ama ng babaeng dinungisan ko. Diyos ko, mababaliw na ako. Gayunpaman, si Victoria ay nanatiling malamig at walang pakialam kahit na marinig ang recount ni Jordan. Tinanong niya, kailan malaya ka bang makipagkita sa akin? Sabi ni Jordan, Honey, I want to talk to you in person too, pero hindi ko talaga magawa ngayon. Magsasagawa ako ng paternity test kasama ang batang babae bukas, at aabutin ng kahit 1 linggo bago mailabas ang mga resulta. Talagang makikipagkita ako sa iyo sa 1 linggo o hindi higit sa 10 araw.
Okay. Ibinaba na ni Victoria ang tawag nang walang sinabi pa. Hindi pa binababa ni Victoria ang Jordan nang hindi nagsasalita. Galit siya. Siguradong galit siya sa akin. Nilagay ni Jordan ang kamay sa noo sabay buntong hininga. Naisip ni Jordan na tiyak na naiinis si Victoria sa lahat ng mga problemang kinasasangkutan niya nitong mga nakaraang araw, kaya't ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Sinong babae ang makakayang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang kasintahang babae ay may 2 anak na isinilang sa 2 pang babae bukod sa kanya? Pasensya na, Victoria, kapag nalutas ko na ang mga bagay dito, tiyak na babayaran kita sa pamamagitan ng paggugol ng mas maraming oras sa iyo. Walang choice si Jordan. Gusto niya talagang makasama ang kanyang anak na babae ngayon. Kung tutuusin, mahigit 3 taon na siyang wala sa buhay nito. Bukod dito, si Victoria ay palaging isang mapagbigay at maunawaing babae. Naniniwala si Jordan na hindi niya hihilingin na makipaghiwalay sa kanya dahil sa mga isyong ito. 5:30 kinaumagahan. Ang mahusay na basketball star, si Kobe Bryant, ay gumising araw-araw sa 4:00 ng umaga upang magsanay. May isang lalaki sa AC na nagising ng 5:00 ng umaga ngayon at walang oras upang tamasahin ang magagandang tanawin ng nyebe sa bakuran ng kanyang tahanan. Pagkatapos bumangon, pumunta siya sa Yale sa mansyon para mag-ehersisyo. Siya ay walang iba kundi si Chris Hank na pinalo ni Jordan kahapon. Atrocious! 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 Si Chris ay patuloy na sumisigaw ng galit habang nagsasanay sa lakas. Galit pa rin siya kahit natalo na siya ni Jordan. Pakiramdam niya ay natalo siya kay Jordan dahil sa minamaliit niya ito. Kumpiyansa siya na hindi siya matatalo ng husto kung makakalaban niyang muli si Jordan. Matapos mag-training ng mahigit 1 oras, naligo si Chris at pumunta sa sala para mag-almusal. Sa sandaling ito, pumasok ang isang pandak at malaswang lalaki. Mr. Chris. Ipinagpatuloy ni Chris ang pagkain ng kanyang steak at malamig na sinabi, "Anong impormasyon ang mayroon ka tungkol sa punk na yon na binabantayan mo?" Nang umalis si Chris sa bahay ng mga Howard kahapon, ipinadala niya ang kanyang subordinate, si Rob, upang manatili sa likod at buntot kay Jordan. Iniulat ni Rob, ang batang iyon ay nagpatuloy ng gabi sa bahay ni Miss Howard matapos siyang pabalikin kahapon. Ano? Sa sobrang galit ni Chris ay agad niyang inihagis ang kutsilyo at tinidor sa kanyang kamay. Si Lauren ay isang solong babae. Kung ang balita tungkol sa isang lalaki na namamalagi sa kanyang bahay ay lumabas, iyon ay magiging kakilakilabot para sa kanyang reputasyon. Galit na galit si Chris. Dahil gusto niya itong pakasalan in the future, syempre, inaalala niya ang reputasyon nito. Sabi ni Rob, exactly. Maaaring isa lang siyang trooper, ngunit hindi siya maaaring magpalipas ng gabi. Napakaganda ni Miss Howard. Kung ang batang ito ay may masamang intensyon sa gabi. Nakita kung gaano galit si Chris, hindi nangahas si Rob na magpatuloy. Nalaman mo ba kung saan tumuloy ang punk na yon kagabi? Nasa hiwalay na kwarto ba siya kay Lauren? Tanong ni Chris. Sabi ni Rob, Mr. Hank, dapat mong malaman na si Mr. Brad Howard ay nag-ayos ng maraming lihim na gwardiya sa paligid ng kanyang bahay upang protektahan siya. Hindi kami nangahas na sundan siya ng malapitan o paliparin ang aming mga drone. Gayunpaman, duda ako na si Miss Howard ay yumuko ng napakababa upang makipag-ugnay sa isang trooper dahil sa kung gaano siya kaelegante at malayo. Tumango si Chris na puno ng kumpiyansa sa ugali at ugali ni Lauren. Hindi pa niya nakita si Lauren na nasangkot sa anumang mga iskandalo o sa isang relasyon sa sinuman sa mga nakaraang taon. Palagi siyang nag-iisa. Iyon din ang dahilan kung bakit siya kinikilig ni Chris. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang malinis at matuwid na babae? Bantayan mo siya. Sa sandaling umalis ang punk na iyon sa bahay ni Lauren, ipaalam ka agad sa akin. Marahas na sabi ni Chris. Napagdesisyonan na niyang maghiganti kay Jordan ngayon. Maaaring hindi niya kayang labanan si Jordan ng mag-isa, ngunit ito ang kanyang lupain, at hinding-hindi niya hahayaang mabuli ng isang lalaking hindi pa niya narinig. Makalipas ang 3 oras. Biglang lumapit si Rob para magsumbong, Mr. Chris, umalis na ang punk na iyon sa bahay ni Lauren. Nagbabasa ng libro si Chris. Nang marinig niya ang sinabi ni Rob, agad niyang isinara ang libro at sinabing, Very good, this dog is finally coming out. Babaliin ko ang mga paa niya. Nasaan siya ngayon?
Gayunpaman, huminto si Chris ng ilang segundo bago dahan-dahang sinabing, siya hinatid niya sina Miss Howard at Chloe sa Saan? Hoy, bakit ka nagheming at hawing? Tigilan mo na ako sa pagdududa. Mabilis? Naiinip na tumayo si Chris. Sabi ni Rob, pumunta silang tatlo sa paternity test center. Ano? Nang marinig ni Chris ang mga salitang si paternity test center, siya ay natakot kaya ang kanyang mga binti ay nanlalambot sa mismong lugar. Sa isang malakas na putok ay bumalik siya sa kanyang upuan. Mr. Hank, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Rob. Napatulala si Chris. Bakit naman dadalhin nilang dalawa si Chloe sa paternity test center? Baka siya ang ama ni Chloe. Sa paglipas ng mga taon, ang tunay na ama ng anak ni Loren ay naging isang malaking misteryo sa upper class na bilog ng isip. Not to mention outsiders like Chris, even Loren's biological parents were unconscious. Naalala ni Chris ang eksena ni Jordan na nakayakap kay Chloe at masayang tumatawa sa gilid. Bigla siyang natauhan. Hindi nakakagulat na ang pump na iyon ay maaaring maging maayos kay Loren at Chloe sa sandaling umakyat siya sa itaas. Siya pala ang matandang apoy ni Loren at ang biolohikal na ama ni Chloe. Paalala ni Rob, Mr. Chris, ang pump na iyon ay maaaring hindi ang biolohikal na ama ni Chloe. Kung hindi, hindi na niya kailangang magpa-paternity test, di ba? Ibig sabihin lang nito ay natulog na siya kay Miss Howard. Sinuntok ni Chris ang mesa, hindi makayanan ang katotohanan na ang babaeng mahal niya ay natulog sa kanyang kaaway at ipinanganak pa ang kanyang anak na babae. Simula noong sinipingan ng lalaking iyon si Loren, bakit hindi niya ito pinakasalan? Napakaraming lalaki sa bansang ito na sabik na pakasalan siya. Anuman ang kanyang katayuan, ang mga Howard ay dapat natugma sa kanya kahit na siya ay anak ng pinakamayamang tao sa bansa o ilang opisyal. Naisip ni Chris na medyo kakaiba ang bagay na yon. Kung ang sinuman ay magkakaroon ng pagkakataon na patumbahin si Loren, tiyak na sasamantalahin nila ang pagkakataong mag-propose sa kanya. Dahil sa katayuan ng mga Howard sa bansa, ang isa ay babangon sa panginibabaw kung sila ay magpakasal sa isang Howard. Tumawa si Rob at sinabi, kung ang pump na iyon ay talagang anak ng isang mayamang tao o senior executive at niligawan siya sa tamang paraan, matagal na niyang niligawan siya. Naramdaman ni Chris na medyo kakaiba ang mga sinabi ni Rob, kaya nagtanong siya, Rob, may nalaman ka ba? Mabilis na itinanggi ni Rob, hindi, naguhula lang ako. Bastos! Hinampas ni Chris ang kamay sa mesa at sumigaw, aso, nabubuhay ka na sa akin, at may tinatago ka pa sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo. Si Rob ay naging mga kampo ni Chris sa loob ng maraming taon, kaya walang paraan na maitago niya ang anuman kay Chris. Alam ni Rob na galit si Chris, kaya hindi na siya naglakas loob na itago pa ito sa kanya. Mr. Chris, kung sasabihin ko sa iyo ito, hindi mo dapat sabihin na ako ang nagsabi sa iyo, kung hindi, mamamatay ako. Ituloy ang daldal at papatayin kita ngayon, putol ni Chris. Matagal na siyang naubusan ng pasensya. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Hindi naglakas loob si Rob na ipagpatuloy ang pagbubulalas ng kalokohan at sinabing, noong nakaraang taon, hindi ko sinasadyang narinig na si Mr. Brad ay biglang napainom ng sobra at nakipag-away pa sa isang tao. Noong araw na yon, siya ay nalasing at sinabi na ang kanyang kapatid na babae ay nadungisan ng isang pump na siya ay patay na determinadong alisin. Biglang nabigla si Chris sa narinig. Sinabi ba talaga ni Brad iyon? Tumango si Rob at napabulalas, talaga. Nagulat si Chris. Si Loren, ang babaeng kinagigiliwan niya, ay talagang hinalay ng ibang lalaki. Naguguluhan din si Chris. Kung si Jordan, na nakaaway niya kahapon, ang hamak na gumahasa kay Loren, bakit pa siya kukunin ni Brad bilang kanyang chopper? Sabi ni Rob, Mr. Hank, si Miss Howard ay simple sa ibabaw, ngunit alam ng Diyos kung gaano karaming lalaki ang kanyang nakasama. Kung hindi, hindi siya dadalhin ng pump na yon para sa paternity test. Hindi ka ba pumapayag? Mr. Chris, sa tingin ko, mas mabuting huwag kang pumunta sa ganyang kalaswang babae. Sinampal ni Chris ang mukha ni Rob at pinagsabihan, aso, nababagay ka bang magkomento ng ganyan tungkol kay Loren? Ihanda mo na ang sasakyan. Pupunta agad ako sa paternity test center. Ang paternity test center. Pagkatapos iparada ang sasakyan, pumasok sina Jordan, Loren, at Chloe sa gusali. Dahil sa takot na makipagkilala, hindi pumunta si Loren sa mga pangunahing ospital.
Ang mga kawani sa mga paternity test center ay lahat ay napaka-autoridad. Pagdating pa lang nilang tatlo, nakita nila ang mag-asawang nasangkot sa pagtatalo, kasama ang ilang tauhan na sinusubukang pigilan ang away. Sinumpa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang babae, "Bitch, how dare you make me cuckold? Hindi sa akin ang bata, at itinago mo sa akin sa loob ng 8 taon." Maliwanag, ipinakita ng mga resulta ng pagsusulit na hindi siya ang biolohikal na ama ng kanyang anak. Nag-walk out ang isa pang mag-asawa. Hinahabol ng lalaki ang babae at humihingi ng tawad sa kanya habang nagtatampo. Sinabi ng lalaki, "Pasensya na, honey, hindi kita dapat pinagdudahan." Sabi ng babae, "Magwala ka. Naghinala ka talaga na hindi sa'yo ang anak natin. Paano mo ako pinaghihinalaan kung mahal na mahal kita? Maghiwalay na tayo." Mayroon ding mas batang mag-asawa kung saan ang lalaki ay tila menor de edad. Sabi ng binata, "Haha, hindi akin ang bata. It's none of our business." Sinundan siya ng dalaga at napabulalas, "Kahit hindi mo ang bata, gusto pa rin kitang makasama. Anyway, I've decided na ikaw na." Sa puntong ito, nakita ni Jordan ang iba't ibang emosyon ng kalalakihan at kababaihan sa lipunan. Hindi niya maiwasang maalala ang eksenang nawalan siya ng galit kay Hailey nang malaman niyang hindi pala siya ang biological father ng isa sa kambal ni Hailey. Hindi ko inaasahan na babalik ako para sa isang paternity test ng ganoon kaaga. This time, hindi na kinabahan si Jordan. Ang isang dahilan ay hindi niya akalaing may dahilan si Lauren para magsinungaling sa kanya. Saka kung hindi anak ni Jordan si Chloe, mas makakabuti pa ito sa buhay niya. Makakapag-concentrate na siya sa pakikisama kay Victoria at hindi na isipin si Lauren at Chloe. Pagkapasok ng tatlo, isang medyo may edad na lalaki na may kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanilang tatlo. Lumakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makita niya si Lauren, nagmura siya, walang hiya. Natakot si Jordan na baka psychopath ang lalaki at magdudulot ng pinsala kina Lauren at Chloe. Kaya, agad siyang humarang sa harap ni Lauren at tinawag siya. "Sir, magyaring bantayan ang iyong mga salita at kilos." Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Jordan na ipinagtatanggol si Lauren, muli niyang binatukan si Jordan, "Aso ka." Galit na galit si Jordan. "Hindi ka pa ba nabugbog dati?" Mukhang hindi man lang natakot kay Jordan ang lalaking nasa edad na, at nabigla siya. Ang katotohanan na dinala mo rito ang iyong asawa at anak para sa paternity test ay nagpapatunay na niloko ka ng iyong asawa noon. Iyon ay ginagawang isang asong babae. Hindi ka ba aso? Nang marinig iyon ni Chloe ay nagalit din siya. "Huwag mong pagalitan ang daddy at mommy ko." Napatingin ang middle-aged na lalaki sa kaibig-ibig na si Chloe. Nakangiting sabi niya, "Bata, maaaring nanay mo ang mommy mo, ngunit maaaring hindi mo biological father ang daddy mo. Napakaganda ng nanay mo. Siguradong marami siyang lalaki dyan. Alam ng Diyos kung sino ang iyong ama." Hahaha. Hindi kinaya ni Jordan na talagang sinisiraan ng estranghero si Lauren. Kaya naman, nawalan siya ng malay sa pamamagitan ng suntok. He then yelled, "Security, may psychopath dito. Ipadala mo siya sa mental hospital." Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Chloe at mabilis na naglakad. Feeling highly aggrieved, Chloe asked Jordan, "Daddy, bakit pinagalitan ng lalaking yon si mommy? Malinaw na siya ang pinakamagandang babae sa mundo." Sinabi ni Jordan kay Chloe, "Masyadong maganda ang mommy mo, at maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya, pero hindi nila makuha ang puso niya. Kaya pala nagsiselos sila at nagbibiro sa mommy mo. Maraming ganyang tao sa mundo. Chloe, magiging kasing ganda mo si mommy paglaki mo. May intindihan mo naman." Diretsong tanong ni Chloe, "Daddy, bakit hindi mo siya pinakasalan pagkatapos mo siyang makuha noon? Ang mga magulang ng ibang mga bata ay kasal na lahat. Papakasalan mo si mommy?" Nawalan ng sagot si Jordan sa kanyang mga salita. Sinulyapan niya si Lauren na may awkward na ekspresyon. Pansamantalang nagsisinungaling lang si Jordan kay Chloe. "Nagpakasal sina daddy at mommy bago ka isinilang." Sinungaling. Mukhang hindi naniniwala si Chloe sa kanya. "Kayong dalawa ay walang anumang mga larawan sa kasal, hindi tulad ng lola at lolo na ang kanilang larawan sa kasal ay nakasabit sa kanilang silid." Patuloy ang pagsisinungaling ni Jordan sa kanya, "Widow, itinatago lang namin itong nakalock sa kabinet sa halip na isabit. Gusto kong makita ang larawan kapag bumalik tayo mamaya," sabi ni Chloe. Okay. Walang choice si Jordan kundi pumayag pansamantala.
Sa pagtingin sa walang magawang tingin ni Jordan, natawa si Lauren at sinabing, ang hirap hawakan ng munting imp na ito, ha? Tumango si Jordan at sinabing, napakahirap talaga sa iyo nitong 3 taon. Napagtanto ni Jordan na ang pagmamasid at pagtuturo sa mga bata ay isang mahirap na gawain. Pagkatapos nito, nagpatuloy silang 3 sa paternity test. Hindi nagtagal, umalis ang 3 sa paternity test center at naglakad papunta sa parking lot. Pinaandar na ni Jordan ang sasakyan at papalabas na sana ng parking lot. Biglang hinarang ng isang luxury SUV, isang Lincoln Navigator, ang sasakyan ni Jordan. 2 tao ang lumabas sa sasakyan. Ang driver ay ang mahalay na si Rob at ang pasahero ay si Chris. Bumaba si Chris sa kotse, lumapit sa pulang jeep ni Lauren, at tinuro si Jordan, nakaupo sa driver's seat. Lumabas ka. Dapat may death wish ka. Hindi nasisiyahan si Jordan na makitang muli si Chris. How dare itong lalaking ito na walang galang. Hindi ko pa siya natamaan. Nang makitang lumabas na si Jordan sa sasakyan, dali-daling lumabas si Lauren sa backseat at naglakad. Chris, anong ginagawa mo? Napatingin si Chris sa kanilang dalawa at galit na sinabi, anong ginagawa ko? Tinatanong kita kung anong ginagawa mo. Bakit mo dinala dito si Chloe? Napakaamo ni Lauren kapag kaharap si Jordan, pero medyo nangingibabaw siya kay Chris. It's none of your business kung saan ko dadalhin ang anak ko. Anong karapatan mo para tanungin ako? Galit na galit si Chris. Alam ng lahat sa circle of friends niya na gusto niyang pakasalan siya ni Lauren. Kung malaman ng mga kaibigan niya ang bagay na ito ngayon, kukutyain nila si Chris. Galit na sumigaw si Chris, ikaw ang aking mapapangasawa. Siyempre, negosyo ko yun. Ang maliit na punk na ito ba ay ama ni Chloe? Nakikipagrelasyon ba siya sa'yo? Bago magtantrum si Jordan, nagtaas muna ng kamay si Lauren at sinampal si Chris. Smack! Si Lauren ay tila mahina, ngunit siya ay makapangyarihan pagdating sa pagtama sa iba. Chris! Ulitin ko wala akong pake sa'yo. Pumayag man ang mga magulang ko sa kasal natin, hindi kita pakakasalan. Tumigil ka sa pagiging delusyon. Galit din si Jordan. Binugbog niya si Chris kahapon sa pag-asang titigil na si Chris sa panggugulo kay Lauren sa hinaharap. Gayunpaman, nakita niya muli si Chris ngayon. Lumakad si Jordan patungo kay Chris at sinabing may pananakot, sino ang tinatawag mong punk? Ulitin mo ang sarili mo. Puno ng pananakot ang tingin ni Jordan habang nakakuyom ang mga kamao. Wala siyang pakialam na turuan si Chris ng isa pang leksyon. Galit na tumingin si Chris kay Jordan. Punk, 2 lang ang klase ng tao na naglalakas loob na kausapin ako ng ganyang tono dito sa isi. Ang unang uri ay ang mga mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ang pangalawa ay ang mga may hangarin ng kamatayan. Malinaw na hindi ikaw ang unang uri. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay mayroon kang malaking criminal record. Siguro nakagawa ka ng pagpatay, pagnanakaw, at pangdagahasa. Alam na ni Chris na hindi mabuting tao si Jordan. Mas mabuting umalis ka kaagad sa isi at bumalik sa kung saan ka nararapat. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis sa is. Pananakot ni Chris kay Jordan. Ngumisi si Jordan. Ang taong ito ay malinaw na natalo. Pero, hindi niya aminin na mas magaling ako sa kanya. Sabi niya may death wish ako. Tinatrato niya ako bilang isang kriminal na may masamang record. Sino ang makukulong sa anumang oras sa lalong madaling panahon? Ngumisi si Jordan, tama ang hula mo, Chris Hank. Talagang walang takot ako sa kamatayan. Dahil hindi mo ako papayagang umalis sa isi, papaalisin kita sa mundong ito. Inis na sabi ni Jordan at biglang pinasok ang kanang kamay sa kaliwang bulsa. Nagulat naman agad si Chris. Lahat sila ay napakasensitibo sa pagkilos na ito dahil kapag ginawa ito ng isa, kadalasan ay kukunin ang baril na nakatago sa bulsa ng dibdib. Huwag kang magulo. Mag-usap tayo ng mahinahon. Sa sobrang takot ni Chris ay nagmadali siyang umatras at humingi pa ng tulong. Laking gulat niya nang bumunot si Jordan ng isang pakete ng sigarilyo mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Naglabas si Jordan ng isang sigarilyo at tumingin kay Chris, sa sobrang takot ay namutla ito na parang kumot. Anya, naninigarilyo lang ako. Tingnan mo kung gaano ka natakot. Hindi ka nag-aalala na baka sunugin kita hanggang mamatay ng lighter, di ba? Ikaw, Lee. Nagalit si Chris.
Kanina lang niya binantaan si Jordan na may mapangakit na tono, ngunit ngayon ay humihingi siya ng awa sa isang kahabag-habag na paraan. Si Loren, ang babaeng mahal niya, ay talagang nakasaksi ng isang nakakahiyang gawa. Sa sandaling ito, lumapit din si Loren at sinabing, "Chris, nabusog ka na ba? Bilisan mo at paalisin mo na ang sasakyan mo. Tiyak na hindi mo ako ipapatawag sa aking lolo at hilingin sa kanya na kunin ang iyong sasakyan, hindi ba?" Natigilan si Chris nang marinig niyang binanggit ni Loren ang kanyang lolo. Ang tinatawag na alyansa ng kasal na binuo sa mga interes ay kapaki-pakinabang sa parehong partido at hindi lamang sa mga Howard. Ang Hanks ay malinaw na gustong sumipsip sa Howards. Noon pa man ay tinitingala at ginagalang ni Chris ang lolo ni Loren. Hindi lang ang kagandahan ni Loren ang dahilan kung bakit niya ito hinahangaan. Nais din niyang humingi ng tulong sa lolo ni Loren. "Okay, let's go." Matapos sabihin yon kay Rob, mabilis silang umalis sakay ng Lincoln. Sinabi ni Loren kay Jordan, "Hayaan mo akong magmaneho." "Okay." Si Jordan ang pumalit sa manibela dahil ayaw niyang masyadong mapagod si Loren. Gayunpaman, tila nagkakagulo siya sa kung saan-saan dito. Kaya naman, mas mabuting hayaan si Loren na magmaneho na makakatipid ng maraming problema. Hinatid na si Chloe ng kasambahay ni Loren pagka-uwi nila. Sa kabilang banda, tumayo si Loren sa pintuan at sinabi kay Jordan, "Jordan, hindi ka dapat magtagal sa isi. Kilalang-kilala ko si Chris Hank. Napaka-vengeful niya. Binagbog mo siya kahapon at napahiya siya. Nakita pa niya kaming magkasama ngayon sa paternity test center. Siguradong hindi ka niya bibitawan. Bakit hindi ka umalis ng easy at bumalik para samahan ang girlfriend mo pansamantala? Punta ka ulit kapag lumabas na ang resulta." Galit na sabi ni Jordan, "Paano magagawa iyon? Nangako ako kay Chloe na sasamahan ko siyang mag-ski bukas. Paano ko masisira ang unang pangako ko sa aking anak? Miss Howard, I'm going to marry my girlfriend soon, and then we will going on honeymoon. Baka wala na akong oras para puntahan si Chloe. Kaya, kailangan kong manatili sa easy ngayong linggo at samahan ang aking anak na babae 24 na oras sa isang araw." Halos wala si Jordan sa nakalipas na 3 taon o higit pa. Paano niya kaya nasayang ang kanyang mahalagang isang linggo para sa isang Chris lang? Okay kung ganoon. Walang ibang sinabi si Loren. Ang kanyang presensya ay magpaparamdam sa tahanan ni Loren na medyo mas masigla at mas masaya. Pagkatapos umalis sa paternity test center, nag-iisa si Chris sa pinakamagandang bungalow sa lungsod. Ibang-iba ito sa tinitirhan ni Loren. Hindi lang maganda ang lokasyon nito, ngunit maayos din itong mga kagamitan. Mayroon itong napakagandang layout na magpapakita ng matayog na katayuan ng may-ari. Kinailangan ni Chris na bumaba sa kanyang sasakyan na medyo malayo at lumakad. Hindi basta-basta makapasok si Chris nang makarating siya sa entrance. Isang doorman na nakadamit na katulong ang dumating upang ipaalam kay Chris ng malamig, "Mr. Hank, pasensya na, pero hindi available si Sir na makita ka ngayon." Sa kabila ng pagkakaalam ng pagkakakilanlan ni Chris, hindi niya ibinaba ang kanyang pride. Iba rin ang ugali ni Chris sa dati. Sa halip na mapagmataas na ugali niya nang tawagin niyang aso si Jordan, mahinahon ang tono niya, at taos-pusong sinabi pa niya, "Pakisabi kay Mr. Howard na mayroon talaga akong isang napakahalagang bagay na iulat sa kanya. Tungkol ito kay Loren. Papasukin mo siya." Sa sandaling ito, isang malakas na boses ng isang matandang lalaki ang nagmula sa bahay sa di kalayuan. "Pakiusap." "Salamat." Pumasok si Chris sa gate at mabilis na tinahak ang malaking courtyard na maraming halaman at bulaklak. "Mr. Howard Lair." Ang taong nakita ni Chris ngayon ay walang iba kundi ang lolo ni Loren, si Martin Howard. Si Martin ay nasa edad 70, ngunit siya ay masigla pa rin gaya ng dati. Mababa ang temperatura at hindi sapat ang init ng heater. Gayunpaman, manipis na puting sando lamang ang suot ni Martin. Hindi siya nag-angat ng tingin kay Chris at sa halip ay may chessboard sa harap niya. "Chris, halika dito. Matagal na kaming walang laro ng chess. Samahan mo ako mag-ikot," sabi ni Martin. Sabik si Chris na isumbong si Loren kay Martin. Halatang wala siya sa mood para sa chess. "Mr. Howard as you know, mahina ako sa chess. Paano kaya kita matatalo? Nandito ako para." Hindi siya pinakinggan ni Martin. Sa halip, tinanong niya, "Gusto mo ba ng itim o puti?"
Hindi nangaha si Chris na suwayin si Martin, kaya sinabi niya, magkakaroon ako ng itim. Si Chris ay masunurin na naglaro ng chess kay Martin, ngunit dahil sa katotohanan na siya ay hindi gaanong sanay kaysa kay Martin, hindi siya naglaro ng maayos. Bukod dito, sinadya niyang matalo sa laro at tapusin ito ng maaga. Hindi nagtagal, iniwan ni Martin si Chris nang walang ibang dalaw. Pumalakpak si Chris at pinuri, Mr. Bagay ka talaga Howard na wala akong paraan para makaganti. Sabi ni Martin na may pagkadismaya, Chris, bumabalik ang iyong kakayahan sa paglalaro ng chess. Inaasahan kong laruin mo ako ng boring na laro ng chess. Hindi masabi ni Chris ang ibig sabihin ni Martin. Hindi na siya makatiis pa, sinabi niya, Mr. Howard na, ang apo mo ay nagdala ng estranghero sa paternity test center ngayon. Baka siya ang biological father ni Chloe. Alam ni Chris na hinahanap din ng mga Howard ang biolohikal na ama ni Chloe at naniniwalang magugulat si Martin kapag nalaman niya ang balita. Gayunpaman, nanatiling kalmado at kalmado si Martin habang patuloy na humigop sa kanyang tsaa nang walang kaunting gulat. Agad namang nagulat si Chris. Mr. Howard na baka alam mo na. Si Chris ay hindi tanga, kaya't makikita niya sa reaksyon ni Martin na malinaw na hindi siya masama. Nagmamadaling sinabi ni Chris, Mr. Howard na nabalitaan ko na ang punk na iyon ay gumamit ng mga hindi kagalang-galang na paraan para matulog kay Loren at nagdulot ng malaking kahihiyan sa iyong pamilya. Kung napatunayang anak niya talaga si Chloe, handa akong tanggalin siya sa ngalan ng mga Howard. Hanggat binigyan siya ni Martin ng berdeng ilaw, maaaring ayusin agad ni Chris ang pagpatay kay Jordan. Gayunpaman, tumingin si Martin kay Chris nang may malaking pagkabigo at sinabing, Chris, medyo suportado ko ang kasal ninyo ni Loren noong una, ngunit may mga pagbabago na ngayon sa plano. Sa tingin ko dapat mong kalimutan ang tungkol sa pagpapakasal kay Loren. Agad na nakaramdam ng inis si Chris matapos marinig iyon. Hindi alintana ni Chris ang katotohanan na si Loren ay may isang anak na babae sa labas ng kasal. Gayunpaman, hindi siya gusto ng mga Howard. Bakit? Papayagan mo ba si Loren na pakasalan ang punk na yon? Galit na sabi ni Chris. Punk? Hindi napigilan ni Martin na matawa nang marinig ang katagang binansagan ni Chris si Jordan. Chris, hindi punk ang batang yon. Mas mababa ka sa kanya in terms of background. Ano? Nagulat si Chris. Akala niya noong una ay chuper at gangster lang si Jordan. Hindi niya akalain na mas makapangyarihan pa pala ang katayuan ni Jordan kaysa sa kanya. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang maging napakalaki sa akin. Naalala ni Chris kung paano siya minaliit ni Jordan sa 20 na iyon at sa wakas ay naunawaan niya ang lahat. Gayunpaman, nag-isip sandali si Chris at saka sinabing, Mr. Howard na kahit na kompatible ang punk na iyon at si Loren sa isa't isa, bakit hindi pa niya pakasalan si Loren pagkatapos ng 3 taon kung talagang mahal niya ito at gustong managot sa kanya? Masasabi kong si Chloe lang ang gusto ng punk na iyon at wala siyang nararamdaman para kay Loren. Napakunot naman ang noo ni Martin dahil sa sinabi ni Chris at agad na napalitan ng sama ng loob ang mukha nito. Bumalik ka, malamig na sabi ni Martin, hiniling na umalis siya. Mr. Howard R.E. Magsasalita pa sana si Chris, ngunit isang matandang katulong ang lumapit at iniabot ang kanyang braso kay Chris. Pakiusap. Kinagat ni Chris ang kanyang mga ngipin, hindi nangangahas na sumuway. Saka siya dahan-dahang umalis. Pagkaalis ni Chris ay lumabas si Brad mula sa kwarto sa loob. Tumawa si Brad at tumingin sa chessboard. He then mocked in disdain, Lolo, so much for you praising Chris all the time. Grabe ang husay niya sa paglalaro ng chess. Napailing si Martin sa pagkabigo at sinabing, si Chris ay napakahusay noong bata pa siya, ngunit habang tumatanda siya, lalo siyang naging mapagmataas at mayabang. Gayunpaman, siya ay lubos na namumukod tangi sa mga natalo sa upper class na bilog. Bumalik si Brad sa upuan kung saan nakaupo ngayon si Chris at tinanong si Martin, Lolo, maaaring walang kwenta si Chris, pero may mabuting paghuhusga siya. Bagaman ang aking kapatid na babae ay talagang kaakit-akit, si Jordan ay hindi talagang interesado sa kanya. Paano kung umalis siya sa easy kapag lumabas na ang mga resulta ng pagsusulit? Inabot ni Martin ang kanyang kamay upang hawakan ang chessboard na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Patayin! Isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Martin. Tumawa si Brad at sinabing, galing, Lolo, pumayag ka na sa wakas na kunin ang bastard na si Jordan.
Nang malaman ko ang katotohanan noong nakaraang taon, gusto kong magpapatay sa kanya. Ngunit hindi mo ako pinahintulutan, at sinabi mo na upang maghiganti, maraming iba pang mga paraan upang pahirapan ang isang tao nang hindi kinakailangang patayin sila ng direkta. Ang pagtulog kasama ang kay Hailey Camden ang iyong mungkahi. Ilalabas ang mga resulta ng pagsusulit sa loob ng 1 linggo, at hanggat hindi niya gustong pakasalan si Lauren, mamamatay si Jordan sa mismong araw na iyon. Kumulot ang noo ni Martin, tumingin sa puno ng akasya sa looban, at bumulong, "O Charleston Steel. Ilang beses na kitang tinulungan sa nakalipas na ilang dekada, at sinubukan kitang kaibiganin ng hindi mabilang na beses para makita kung ano talaga ang tungkol sa misteryosong pamilya mo. Gayunpaman, hindi mo sineseryoso ang mga Howard. Ngayon, nabuntis talaga ng iyong pinakanamumukod tanging apo ang aking apo, at naipanganak pa niya ang sanggol. Ha, I wonder kung pwede ba tayong maging in-laws this time?" Sa puntong ito, biglang may naalala si Martin at muling inutusan si Brad, sinadya siyang iset up ng kapatid ni Jordan na si Jamie kay Lauren. Natatakot ako na hindi lang kasing simple ng pagiging maganda ni Lauren. I'm guessing na baka may mas malalim na kahulugan dito. Brad, ipagpatuloy ang pagsubaybay kay Jamie at kapag nahanap mo na siya, arestuhin siya sa lahat ng paraan. Kung gayon, dalhin mo siya rito upang makita ako. Nang marinig ang pangalan ni Jamie, lalo pang nangagat ang ngipin ni Brad. Ang kanyang pagnanais na patayin si Jamie ay 100 beses na mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na patayin si Jordan. Malakas na pag-amin ni Brad. Kinabukasan, dinala ni Jordan sina Lauren at Chloe sa isang ski resort na medyo may kalayuan sa sentro ng lungsod. Nagsimulang matutong mag-ski si Chloe noong nakaraang taon na ikinatuwa naman ni Jordan. Dahilan ay ipinakilala sana ni Jordan si Chloe sa skiing sa murang edad. Maraming mga magulang ng ordinaryong background ang karaniwang hahayaan ang kanilang mga anak na malayang maglaro kapag sila ay 3 hanggang 8 taong gulang at pinipigilan silang maging labis na pagod. Gayunpaman, ang pag-aaral na tumugtog ng piano, ski, at lumangoy sa mga edad na ito ay maaaring makinabang sa mga bata habang buhay. Bukod dito, mabilis din nilang kukunin ang mga kasanayang iyon. Sina Jordan, Lauren, at Chloe ay nag-ski sa beginner track at kumukuha ng mga video habang nag-enjoy sa ilang oras ng pamilya tulad ng ginagawa nila sa pagbabakasyon. Pinapirma ni Jordan si Chloe para sa paligsahan sa pagbibisikleta ng ski para sa mga 4 na taong gulang at siya ang nanguna ng walang pag-aalinlangan. Si Chloe ay sobrang galing sa sports at halatang namana niya ang magagandang genes ni Jordan. Sa mga sumunod na araw, araw-araw isinama ni Jordan si Chloe para maglaro. Wala siyang kamalay-malay na maaaring mamatay siya sa EC sa araw ng paglabas ng mga resulta ng paternity test. Di nagtagal, lumipas ang 1 linggo. Sina Jordan at Lauren ay nagpunta sa paternity test center ng maliwanag sa umaga. Sa sandaling ito, alam na ni Martin ang sagot. Iniulat ni Brad kay Martin sa marangyang bahay, "Lolo, lumabas na ang resulta ng paternity test." Ang hamak na si Jordan Steele ay tunay na ama ni Chloe. Tumango si Martin, hindi man lang nagulat sa resultang iyon. Nagpalit si Martin ng sapatos at sinabing, dalhin mo si Chloe sa bahay ni Lauren at magpadala ng mga tao para tambangan ang kanyang lugar. Siguraduhin na ang kalye sa labas ng kanyang bahay ay walang mga pedestrian din. Kapag bumalik si Jordan, dapat kong tiyakin na bibigyan niya ako ng sagot. Pinapakasalan niya si Lauren o binayaran niya ang mga pagkakamali niya noon sa buhay niya. Pinlano ni Martin na personal na makilala si Jordan, ang 3 henerasyong tagapagmana ng Steeles. Hihingi siya ng paliwanag kay Jordan bilang kanyang lolo. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang pumasok sa bahay ang isang katulong at nagsabi, "Sir, pinadalhan ka ni Russell Miller ng imbitasyon sa kasal." Kinuha ni Brad ang imbitasyon at kinawayan ang katulong para senyales na umalis na siya. Pagkatapos, hinawakan niya ito at tumawa. Naalala ko nasa 50s na si Russell, di ba? Ang kanyang asawa ay namatay lamang ng ilang taon na ang nakalilipas, at siya ay talagang ikakasal muli sa lalong madaling panahon. Ito ay patunay na siya ay isang jerk. Lolo, parang hindi na natin dapat ituloy ang pagtulong sa kanya. Kung sakaling mawalan tayo ng kapangyarihan balang araw, tiyak na hindi rin niya tayo tutulungan. Ang Howard ay hindi pamilyar kay Russell dahil tinulungan ni Martin si Russell noon. Matagumpay siyang naging pinakamayamang tao sa Houston sa nakalipas na ilang taon at tiyak na karapat-dapat ang mga Howard ng kredito para dito. Upang ipagtanggol ang katayuan ng mga Howard sa bansa,
madalas silang namumuhunan sa mga may malaking potensyal. Nakikita niya ang potensyal ni Russell noon at naramdaman niyang materyal siya para makamit ang magagandang bagay sa buhay. Kaya naman, nagkusa siyang tulungan siya, tulad ng ginawa niya noong nakalipas na mga dekada. Walang alinlangan siyang umaasa na tutulungan ni Russell ang mga inapo ng mga Howard kung siya o ang kanyang mga anak ay magtatagumpay sa hinaharap. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Martin ang invitation card, dahil ang isang lalaking ka-level niya ay hindi pupunta sa kasal ng kahit sino. Sabi ni Martin, tingnan mo ang iyong schedule. Kung libre ka, maglakbay sa Houston. Sabi ni Brad, hindi ako pupunta. Hindi ko nga siya kilala ng lubusan. Kung gusto mo, ipadala si Alex doon. Well, but speaking of Russell, kamag-anak talaga niya si Jordan. Oh, ganun ba? Napukaw ang interes ni Martin sa pagbanggit kay Jordan. Sabi ni Brad, naalala mo pa na may girlfriend na si Jordan, di ba? Siya si Victoria Clark, ang babaeng nasa National League at binansagang pinakamagandang Chief Executive Officer sa New York City. Si Victoria ay taga Houston at nabalitaan ko na siya ay dating romantikong kasama ni Russell. Haha, I remember Victoria Clark has a sister called Emily, a flight attendant. Ang ganda rin niya. Lolo, sa tingin mo, ikakasal na si Russell kay Emily? Baka pinili niyang pakasalan ito simula nang agawin ni Jordan ang kapatid niya. Siguradong may kakayahan ang matandang asong si Russell na gumawa ng ganoon. Hahaha. Kumunot ang noo ni Martin kay Brad at sinabing, huwag kang maglalabas ng kalokohan. Si Russell ay hindi bastos gaya ng ginagawa mo sa kanya. Medyo maaasahan pa rin siya. Haha, walang kakaiba sa mundo. I'll bet he's marry Emily. Walang balak si Brad na buksan ang wedding invitation card, pero bigla siyang naging interesado. Gusto niyang makita kung aabot pa ba si Russell sa biktima ng bata, at walang alam na si Emily matapos mabigong makuha ang puso ni Victoria. Kaya naman, kakaibang binuksan ni Brad ang imbitasyon. Natigilan si Brad matapos basahin ang nilalaman. Para kay E. Martin Howard. Petsa, ika-15 ng Marso, ika-6:00 ng gabi. Venue, Grand Skylight Hotel. Imbitado ka sa kasal natin. Groom, Russell Miller. Nobya, Victoria Clark. Victoria Clark. Ang nobya ay si Victoria Clark. Bakit ang nobya Victoria Clark? Nagtatakang bulalas ni Brad nang makita niya ang pangalan ng nobya. Si Jordan ay kaaway ni Brad, kaya syempre, alam niya ang lahat tungkol kay Jordan pati na rin ang pagkakaroon ni Hailey at Victoria. Naisip niyang si Victoria na dapat ang fiancé ni Jordan ngayon. Pero bakit bigla siyang magpapakasal kay Russell? Ano? Sa pagkakataong ito, pati si Martin, na laging composed, ay nabigla rin. Kakasabi mo lang ba na si Victoria Clark, na ikakasal kay Russell, ang kasalukuyang girlfriend ni Jordan Steele? Tumango si Brad at sinabing, talagang. Noong nakaraan, nag-propose din si Jordan kay Victoria, at pumayag itong pakasalan siya. Hindi kaya nalaman ni Victoria ang tungkol kina Lauren at Chloe, ngunit hindi niya ito matanggap, kaya nakipaghiwalay siya kay Jordan at nagpa siya na pakasalan si Russell sa galit. Pero, sa pagkakaintindi ko kay Victoria, hindi siya dapat umarte ng ganito. Tumawa si Martin at hinubad ang sapatos na sinuot na niya. Anya, parang ayaw ng Diyos na makipagdigma tayo sa Steeles. Nasa tabi ko talaga ang Diyos. Dahil ang kasintahan ni Jordan ay ikakasal sa iba at ang kanyang dating asawa, si Hailey Camden, ay isa pang murang babae na makikipag-usap sa sinumang magbibigay sa kanya ng pera. Confident ako na si Jordan ay talagang ma-in-love kay Lauren. Huwag natin siyang pilitin, baka ako ang masama. Sina Martin at Brad ay orihinal na nilayon na pilitin si Jordan na magsumite sa pagpapakasal kay Lauren ngayon. Gayunpaman, alam din nila na si Jordan, isang mapagmataas na supling ng pamilya Steele, ay tiyak na hindi madaling sumang-ayon. Kaya, ang Howard sa simula ay nagplano na alisin ang Jordan upang ipakita kina Charleston at Jamie na ang mga inapo ng Howards ay hindi mga taong maaari nilang paglaruan ayon sa gusto nila. Gayunpaman, hindi na ito kinakailangan sa puntong ito. Nawala na ngayon ni Jordan ang kanyang kasintahan, at si Lauren ang susunod na pinakaangkop na kasintahan para sa kanya. Gayunpaman, nalungkot si Brad nang marinig iyon. Lolo, hindi mo ba haharapin si Jordan ngayon? Buong gabi akong naghahanda. Gusto ko siyang bugbugin para makaganti ngayon. Natawa si Martin at sinabing, bakit kailangan kong magmakaawa sa kanya na pakasalan si Lauren?
Sa lalong madaling panahon, siya ang magkukusa at magmakaawa sa akin sa kanyang mga tuhod na hayaan siyang pakasalan si Lauren. Iyan saka natin ipapanganak kay Lauren ang anak ni Jordan. Hindi ako naniniwala na hindi ko masisilip ang mga sikreto ng Stiles. Alam ni Brad na palaging nararamdaman ni Martin na ang mahiwagang pamilyang Stile ay nagtatago ng isang misteryo na naiba sa ibang mga pamilya. Kaya naman, talagang sabik siyang malaman kung anong mga sikreto ang itinatago nila. Sa pag-isip nito, hindi na nagsalita pa si Brad at pasimpleng lumabas ng kwarto ni Martin. Jordan, baka pinapaalis ka ngayon ni Lolo, pero hindi ibig sabihin nun papakawalan na kita. Hoy, I'm afraid you still don't know the news of Victoria and Russell's marriage, right? Sasabihin ko sa'yo ngayon din. Ang Paternity Test Center. Ngumiti ang staff at ibinigay ang test report kay Jordan, na nagsasabing, "Congratulations, Mr. Steele, Chloe Steele Howard is your biological daughter." Sa pagtingin sa ulat ng pagsubok, ang oras na ito ay mas madali kaysa sa New York City. Sapat na ang ekspresyon sa mukha ni Professor Gunn noong mga oras na yon para kabahan si Jordan. Ang mga ekspresyon ng staff dito ay magandang i-interpret, at malinaw sa isang sulyap na si Chloe ay kay Jordan. Tiningnan ni Jordan ang test report at saka tuwang-tuwang tumingin kay Lauren. Nag-walk out ang dalawa mula sa Paternity Test Center. Nakaupo sa passenger seat ng kotse, sinabi ni Jordan kay Lauren, "Pagkabalik ko, makakasama ko lang si Chloe ng isa pang oras, at kailangan kong pumunta sa Houston." Tumango si Lauren at nagtanong, "Okay, you will throw wedding with your girlfriend, right?" Masayang ngumiti si Jordan. Medyo mapait ang ekspresyon ni Lauren. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, "Congratulations." Tiningnan ni Jordan ang napakagandang side profile ni Lauren at sinabing, "Salamat." Hindi nagtagal ay nakabalik na sina Jordan at Lauren sa bahay ni Lauren. Pagkapasok, nadiskubre niyang nakaupo pala si Brad sa sala at naghihintay ng matagal. "Kumusta ang resulta ng pagsusulit?" Tanong ni Brad na nakakross ang isang paa sa kabila. Sinabi ni Lauren, si Jordan ang biolohikal na ama ni Chloe. Sabi ni Brad, "Mabuti, Jordan, dahil ikaw ang ama ni Chloe at gusto ka ng kapatid ko, dapat kang manatili sa isi at magpakasal kaagad sa kapatid ko."